Hindi pa ako nakakita ng ganitong masunerang babae. Ano man ang sabihin mo sa kanya ay agad niyang gagawin. Nang sabihin ng ate niyang tumahimik, agad niyang pinisil ang sariling dila. Nang utusan siya ng sundalo na huminto, agad siyang tumigil sa ere. Parang naengkantong tao, pero hindi iyon mahika. Isa iyong sumpang likas sa kanya. Mula pagkabata ay di niya kayang labanan ang kapangyarihang iyon. Kailanman at saan man, kapag may nagutos sa kanya ng may awtoridad, kailangan niyang sundin ito ng walang pagtutol. Kahit labag sa kanyang kalooban, hindi niya kayang kontrolin ang sarili. Ang pangalan ng babae ay Annie. Dahil noong bata pa siya ay palagi siyang umiiyak. Binigyan siya ng itim na diwata ng ugaling palasunod. Kapag sinabing matulog, agad siyang pumipikit. Kapag sinabing bumangon, kahit antok ay agad bumabangon. Bagaman nakakapagod ang ugaling iyon. Nang makita niyang inaapi ang kaibigan, hindi niya napigil ang ipagtanggol ito. Nagalit ang siga ng paaralan at nagbanta. Sinabing kung matapang siya kagatin niya ito. Hindi inasahan ng lahat ang ginawa ni Annie. Diretsyong kumagit siya. Alam niya ang kanyang problema. At ilang ulit na itong nasabi sa kanyang ina. Ngunit para sa karaniwang tao, walang totoong paraan upang malunasan iyon. Di nagtagal, nagkasakit ng malubha ang kanyang ina. Sinabihan niya si Annie na huwag kailanman ipagsabi ang lihim na iyon. Dahil baka gamitin ito ng masasama laban sa kanya. Pagkatapos ibigay ang pamana nilang kwintas, umanaw ang ina niya. Makalipas ang ilang sandali, lumaki si Annie bilang babaeng pinapangarap ng lahat ng lalaki. Ang ama niya ay nabigo sa negosyo, kaya pinakasalan niya ang isang mayamang byuda. Kasama nitong dumating ang dalawang anak na babae. Pagdating nila ay sinakop agad ng ate ang silid ni Annie. At pati ang kwintas na iniwan ng ina ni Annie ay kinuha rin. Kahit ayaw niya sa kalooban, hindi niya kayang pigilan ang katawan niyang sumunod. Isang araw, dumating ang gwapong prinsipe upang inspeksyonin ang bayan. Ang kanyang kagwapuhan ay parang mula sa diwata, at agad siyang pinagkaguluhan ng mga dalaga. Prinsipe, lumalakad ka ba talaga kapag lumalabas? Bihira akong mag-ehersisyo. Terra, sa sobrang kilig ng mga babae, natakot ang prinsipe at tumakbo palayo. Sa pagmamadali ay nabangga niya si Annie at natambay ito. Agad niyang tinakpan ang bibig ni Annie, at nakaligtas sila ng walang pinsala. Ngunit di inaasahan ng prinsipe, na hindi man lang natigilan si Annie sa kanyang kagwapuhan. Kahit anong pagpapakilala niya sa sarili, si Annie ay walang pakialam. Bigla niyang napansing nawala ang kanyang bag. Tumayo ka rito at babalikan ko. Hindi sinasadyang nasabi ng prinsipe ang sumpang salita, at napilitang manatili si Annie sa lugar. Biglang may karwaheng mabilis na dumarating. Habang papalapit ito ng papalapit, nanginig si Annie sa takot. Gusto niyang tumakbo, ngunit hinigpitan ng sumpa ang kanyang mga paa. Sa tamang oras, dumating ang prinsipe at iniligtas siya. Ang tagpong iyon ay nakita ng dalawang ate niya. Nagselos ang panganay. Ginamit niya ang sumpa upang paalisin si Annie. At pagkatapos ay nagpahayag siya ng labis na pag-ibig sa prinsipe. Nang makita ng panganay ang prinsipe ay nagningning ang matang parang mangangin. Natakot ang prinsipe at agad tumalikod upang tumakbo. Inisip niyang kasalanan ni Annie ang lahat. Pag-uwi niya ay inimbento pa niya ang kwento. At ikinwento ito sa ina na may dagdag na drama. Naniwala rin ang madrasta na sinira ni Annie ang kapalaran ng anak. Kaya galit na galit itong nagwala sa bahay. At tinakat si Annie na huwag nang makipagkaibigan sa matalik niyang kaibigan. Dahil akala niya na ang kaibigang iyon ang nagtutulak kay Annie. Kahit labag sa kanyang kalooban. Dahil sa sumpa ay napilitan siyang sumunod. At umiiyak habang sinasabi ang masasakit na salita. Sawa na siya sa ganitong buhay na walang kalayaan. Nagpasya siyang hanapin ng itim na diwata. Upang bawiin nito ang sumpa. Bago siya umalis, binigyan siya ng tiya ng isang aklat ng mahika na makakatulong sa paghahanap ng diwata. Nalaman niyang nasa lungsod ng mga higanti ang diwata para sa kasal. Kaya naglakbay siya ng gabing iyon. Ngunit hindi pa man kalayuan, ay nakatagpo siya ng panganib sa gubat. Itinali niya ang sarili sa puno gamit ang kadena. At hinintay ang hating gabi, hanggang halos mabunat ang buong puno. Puno ng takot ang kanyang mukha. Nangyari ang pinakakinatatakutan niyang bagay. Sa sandaling iyon, bumaba mula sa langit ang itim na diwata. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, natigilan si Annie sa gulat. Ito nga ang diwatang sumumpa sa kanya noong bata pa siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana siya naging ganito kahabag-habag. Noon pa man ay umiiyak at nagwawala siya. Kaya binigyan siya ng itim na diwata ng masunerang ugali. Kapag may nagutos sa kanya ng may kapangyarihan, kailangan niyang sumunod ng walang tanong. Ngayon ay nahulog na siya sa pag-ibig sa prinsipe. Ngunit dahil dito ay nagselos ang kanyang ate. Ibinunyag ng ate ang lihim ni Annie sa tiyuhin ng prinsipe.
Upang maaga ang trono, inutusan ng tiyuhin si Annie na patayin ang prinsipe sa koronasyon. Ipinagbawal na sabihin ito sa kahit sino. Lubos na nasaktan si Annie nang marinig iyon. Upang hindi masaktan ang iniibig niya, naisip niyang atali ang sarili upang pigilan ang katawan. Ngunit doon niya muling nakita ang itim na diwata. Nang marinig ng diwata ang kanyang kwento, nainis ito ng labis. Wala pang nagsabing ayaw sa kanyang mahika. Kung gusto mong atali ang sarili mo sa kadena, aalisin ko ang gapos gamit ang mahika. At bibigyan pa kita ng pinakamagandang kasuotan sa mundo, upang makadalo ka sa koronasyon ng prinsipe. Bagaman labis ang pagtutol ni Annie sa puso niya, hindi niya napigilan ang katawan na pumunta roon. Nang makita siya ng prinsipe, nagalak ito ng labis. Dinala niya si Annie sa kanyang lihim na hardin. Inilabas ang singsing para mag-propose. Tumulo ang luha ng kaligayahan. Tumunog ang kampana. Hindi napigilan ni Annie ang paglabas ng punyal. Pinilit niyang kontrolin ang sarili. Ngunit habang papalapit siya, lalong lumakas ang pagtutol ng kanyang puso. Ayokong maging alipin ninyo pa. Nang mahulog ang punyal, nakita ng prinsipe sa salamin ng eksenang tila inaakusahan si Annie. Bagaman nabasag na ang sumpa, hindi na siya nakapagpaliwanag, at ikinulong siya ng tiyuhin bilang mamamatay tao. Ngunit nalaman ng mga duwende ang nangyari sa pamamagitan ng aklat ng mahika. Sa araw ng koronasyon, nakipagtulungan ng mga duwende sa mga higanti at halimaw upang pumasok sa palasyo. At matagumpay nilang nailigtas si Annie. Nakita ni Annie sa aklat ang lihim na plano ng tiyuhin. Nilagyan pala niya ng lason ang koronang isusuot ng prinsipe. Kasabay nito, sa kastilyo ay naghahanda na ang prinsipe na isuot ang korona. Sa kritikal na sandaling iyon, dumating si Annie kasama ang iba. Huwag mong isuot. Natakot ang tiyuhin na mabunyag ang kanyang plano. Kaya inutusan ng mga sundalo na patayin silang lahat. Nang makita ng prinsipe si Annie sa panganib, hindi niya napigil ang tumulong. Kahit minsan ay tinangka siyang patayin ng babae. Dahil sa tulong ng prinsipe, napasuko nila ang mga sundalo. Nasabi rin ni Annie sa prinsipe ang katotohanan. Ngunit sinubukan ng alaga ng tiyuhin na umatake. Ngunit nasapakan ito ni Annie sa pinakamaselang bahagi. Nang makita iyon ay natauhan ng prinsipe. Nang maramdaman ng tiyuhin na talo na siya, hinablat niya ang korona, at isinuksok ito sa ulo sa sobrang galit. Mas pipiliin niyang mamatay kaysa di maranasan ang korona. Habang lumulutang ang asul na usok, nilamon siya ng sariling kasakiman. Sa wakas ay natapos ang lahat. Inihanda ng prinsipe ang sarili upang halikan si Annie. Ngunit biglang lumabas ang panganay na ate. Inutusan niya si Annie na huwag humalik sa prinsipe. Hindi niya alam na wala na ang sumpa. Maging ang kwintas na ninakaw niya noon ay nabawi rin. At ang prinsipe na gusto niya ay naging kasintahan ni Annie. Sa sobrang sama ng loob ay umiyak ang panganay at tumakbo. Iniwan sina Annie at ang prinsipe na magkasama. At namuhay sila ng masaya magpakailanman.